DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Buy a memorial lot ahead of need through our 48th anniversary discount treat from August 1 to 31, 2024. Enjoy big discounts for installment purchase and even bigger discounts for spot cash purchase. Don't miss out on the great deals that Eternal Gardens offers this month. Invest now. Wise spending is part of wise investing. For more information, visit Eternal Gardens at AB Fernandez Avenue, West Dagupan City today. Developer, Eternal Gardens Memorial Park Corporation with HLURB license to sell number 18980 and 32531. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Sabado, ngayon ay May 17 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katodo balita, ako si Liway Manantan, Paragire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Sa technical, kasama natin ka Aaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Proklamasyon ni De Lima bilang Congresswoman tuloy ayon sa COMELEC. Todo Balita. Banggaan sa Senate, Presidency, umarangkada. Todo Balita. Magic 12 senators ipoproklama ngayong araw. Todo Balita. Isda galing sa West Philippine Sea ibebenta sa Makadiwa Center. Todo Balita. Sa balitang lokal, Region 1 Medical Center nagsagawa ng programa para naman sa pag-expand ng bed capacity nito. Todo Balita. DepEd Region 1 host ng National Schools Press Conference at National Festival of Talents. Todo Balita. Balitang pampalakasan sa PBA, Batang Pier, isinalya ang FiberSource. HODS pinatawan ng 100,000 multa. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iproproklama na ngayong araw, Sabado, ng Commission on Elections ang 12 kandidato sa pagkasenador na nagwagi sa katatapos na May 12 midterm elections. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia,
Ang proklamasyon sa 12 bagong senador ay isasagawa mamayang alas 3 ng hapon sa Manila Hotel, Tent City, kung saan isinagawa ang canvassing. Pinadalhan na aniya nila ng imbitasyon ang mga naturang senatoriables upang dumalo sa proklamasyon. Sa tali ng National Board of Canvassers, si re-electionist Senator Christopher Bongo ang nanguna sa botong 27,121,073, pinakamataas sa kasaysayan ng senatorial race. Pumangalawa naman si Bam Aquino, ang bumubuo ng 12 senatoriables na nakapasok sa katatapos na eleksyon ay sina Ronald De La Rosa, Erwin Tulfo, Francis Pangilinan, Rodante Marcoleta, Panfilo Lacson, kasama rin si Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid at Amy Marcos. Inamin ni Senator-elect Vicente Soto III na may 3 hanggang 4 na senador ang kumausap sa kanya para maging susunod na Senate President sa 20th Congress. Mga 3 or 4, ganun lang. And they are saying their peers are ready to support me. Sabi ko naman, if you have 13, I will accept. Sambit pa niya. Hindi naman masabi ng dating Senate President ang bilang ng mga senador na gustong ibalik siya sa nasabing posisyon. I'd rather not say anything. It would be hearsay. Sila nagsasabi, so sila na lang tanungin nyo, ani Soto. Nauna na sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na nasa mayorya na ng mga senador sa 20th Congress kung papalitan siya. Sa dulo, ang magpapasya ng Senate President kung mananatili man ako o ibang upo ay yung mayorya ng Senado, sabi ni Escudero sa isang forum. Sisirit na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ito ay makaraang i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang inaasahang taas sa petrolyo kung saan inaasahang tataas ng 95 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos ang kada litro ng gasolina. Aabuti naman ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos ang taas sa kada litro ng diesel at ang kerosene ay tataas sa halagang 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos kada litro. Sinasabi ang oil price hike ay dulot ng nagdaang 4 na araw na galaw sa presyohan ng petrolyo sa merkado. Bunsod ng pagsang-ayon ng US at China na bawasan ang reciprocal tariffs sa mga imported goods sa panahon ng 90-day pause. Tuwing Martes, pinapairal ang oil price adjustment. Ibinunyag ng panganay na anak ni dating House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez ang tungkol sa umano'y 20-hektaryang mansyon na ipinagawa ng kanyang ama para sa girlfriend nito. Sa isang video na kumakalat sa social media, sinabi ni Alfonso Alvarez na nasa ibabaw ng burol ang naturang mansyon. Pinagawa niya ng mansyon si Jen Maliwanag, yung girlfriend niya dito sa Botanical. Ang nagpagawa noon si Congressman. Naka-acquire siya ng parang 20 hectares na property dito, tapos doon niya pinatayo yung mansyon ni Jen. Ginawa talaga yan para kay Jen, yung girlfriend ni Papa, ni Congressman Bebot at ni Alfonso. Bukod dito, materialis pertis din umano ang mansyon. Ibinahagi rin niyang nilagyan din ng concrete perimeter wall ang 20 hektaryang mansyon. Sinimento rin niya ang kalsada mula highway patungo sa mansyon. Tuloy ang proklamasyon ni dating Senadora Laila de Lima bilang first nominee ng Mamamayang Liberal o ML Party List na kabilang sa mga grupong nagwagi sa katatapos na May 12 elections. Ito ay sa kabila ng pagbaliktad ng Court of Appeal sa desisyon ng mababang hukuman na i-acquit o ipawalang sala ang dating senadora sa kinakaharap niyang drug case. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, wala silang nakikitang dahilan upang suspendin ang napipintong proklamasyon ni De Lima. Ipinaliwanag pa ni Garcia na hindi pa naman convicted with finality si De Lima na maaring pumigil sa kanya sa paghawak ng isang posisyon sa gobyerno kaya't walang epekto ang desisyon ng Appellate Court sa kanyang proklamasyon. Sa kaugnay na balita, nakahanda si kaming Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na iakyat hanggang sa Supreme Court ang mahatol sa mga drug case na sinampa laban sa kanya. Kaugnay ito sa desisyon ng Court of Appeals na ibalik sa Muntinlupa Regional Trial Court ang naging hatol sa kanyang mga kaso. Gayunman, naniniwala umano si De Lima na malinaw na nakasaad sa record ng kanyang mga kaso ang mga katanungan ng CA. Makakailangan lang namin ituro muli sa kanila sa aming motion for reconsideration ng mga specific na portions ng records kung saan makikita ang mga sagot ng kanilang mga katanungan, ani De Lima.
Final and unappealable ang aking acquittal dahil sa prinsipyo ng double jeopardy, habang appealable pa naman ng Supreme Court ang desisyon ng Court of Appeals. Sa ngayon, mas matimbang pa rin ang pagpapawalang sala sa akin ng RTC ayon pa sa kanya. Pinaalalahanan naman ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang lahat ng lokal at national candidates sa nagdaang eleksyon na ideklara ang mga campaign funds na hindi nagamit. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi, wala silang nakikitang problema kung nais ng mga kandidato na itabi ang sobrang campaign funds hanggat na magbabayad ang mga ito ng kaukulang income tax. Bago nagsimula ang kampanya noong March, inilatag na ng BIR ang mga regulasyon, kabilang ang 5% creditable income tax sa mga gastos ng lahat ng mga kandidato. Pagkatapos ng eleksyon, ang mga kandidato ay inaasahang mag-file ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures. Naitala ang mahinang pagsabog ng Bulkang Calaon sa Negros Island na tumagal na 5 minuto ng isang madaling araw ayon sa ulat ng PHIVOLCS. Ayon sa ahensya, naganap ang pagsabog ng bulkan ganap alas 2:55 ng madaling araw. Nakarinig naman ng dagundong ang mga residente ng Barangay Pula, Calaon City, Negros Oriental at La Castellana, Negros Occidental. Samantala, naitala ang asphalt sa mga barangay ng Cubay, San Miguel, Yubo at Aral-Al sa La Corta City, Barangay Ilihan at Binubuhan sa Bago City at Barangay Biak na Bato o Batom, Sag-ang at Mansalanaw sa La Castellana. Tahasang sinabi ng Philippine National Police spokesperson at PO3 Director Police Brigadier General Jean Fajardo na suspendido na ang junket operations ng 6 na malalaking kasino sa bansa. Kasunod umano ito ng impormasyon at posibleng sangkot ang 6 na kasino junket sa kaso ng negosyanteng si Anson Ke. Nabatid na nauna ng ibinunyag ng PNP na dumaan umano sa mga junket operator ang 200 million pesos na ransom money ng dinukot at pinatay na negosyante na si Ke bago ito i-convert sa cryptocurrency ng mga sospek. Gayunman, hindi naman ibinunyag ni Fajardo ang pangalan ng 6 na casino junket at kung saan-saan matatagpuan. Meron nang na-trace ang PNP Anti-Cybercrime Group na 2 cryptocurrency accounts kung saan na-freeze ang aabot sa $1.6 million na nakita na konektado umano sa krimen. Dumako naman tayo sa ating mga lokal na balita. Ginanap ang 2 araw na orientation ng breastfeeding awareness and the use of lactation station para sa mga empleyado ng LGU Alaminos City sa Don Leopoldo Convention Center. Layunin nito na magbigay ng kalaman sa kahalagahan ng breastfeeding at ang office lactation policy na kinakailangan para sa accreditation ng mother-baby friendly facility ng DOH. Sinisigurado nito na ang LGU Alaminos City at ang iba pang ahensya ng lokal na pamahalaan ay handa at sapat ang kalaman sa naturang programa. Tinalakan ni Dr. Mania Victoria Carambas, ang City Health Officer, at ni Dr. Gemelinia Balanon, Medical Officer 3, Dr. Luwilin Paragas, Medical Officer 3, at Ms. Virginia Francisco ang may impormasyon ukol sa tamang paggamit ng lactation station, kahalagahan at tamang paraan ng breastfeeding. Tataas na ang bed capacity ng Region 1 Medical Center na matatagpuan sa lungsod ng Dagupan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ay mula sa 600 tataas sa 1,500 bed capacity pagkatapos na pirmahan noong May 14, araw ng Miyerkules ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12203. Ang bagong batas ay isang significant milestone para sa Region 1 Medical Center, lalo pat kasabay ng kanilang selebrasyon ng 100th anniversary ng ospital. It's a great achievement for all of us to have Region 1 Medical Center soar to stardom because we have upgraded the hospital in celebration of its 100 years this 2025. Sa nasabing expansion, hindi lang madadagdagan ang numero o bilang ng mga staff, kundi mas marami pang tao ang maseserbisyohan
pahayag ni Dr. Roland Mejia, ang Chief ng Region 1 Medical Center. Pinasalamatan ni Mejia ang 3 kongresista mula sa Pangasinan na naging author sa nasabing expansion ng bed capacity ng ospital. Ito ay sina Congressman Christopher De Venecia ng pang-4 na distrito ng Pangasinan, Congressman Arthur Celeste ng 1st District at Congressman Ramon Gico Jr. ng 5th District. Ang isinagawa ang unang flag retreat ceremony sa bagong itinayong municipal atrium ng mga empleyado ng munisipyo ng Lingayen sa pamumuno ni Mayor Leopoldo Batawil. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ng alkalde ang lahat ng nagplano sa pagtatayo ng Lingayen atrium. Hindi lang ito idea ni Batawil. This is a concerted idea from our personnel. Ang hiling ko lang, let's keep it this way. You can be proud of this. At you can also be proud na wala tayong utang. Walang utang ang bayan ng Lingayen at wala tayong pinabayang obligasyon ayon pa kay Mayor. Hinikayat din niya ang lahat na igalang resulta ng katatapos na midterm election. Ang isang tagubilin ko, tumulong kayo, tulungan ninyo ang bagong administrasyon. Tapos na ang eleksyon, gone are the days of sour graping. We lost because that is the will of God. We have to respect that and understand the meaning of all of this. Tanggapin mo sa kaibuturan ng iyong puso na walang nangyari at hindi sinasadya. And therefore, we should keep on praying and praying and praying and praying sa pagtatapos ng kanyang mensahe. Ang seremonya ng pag-urong ng bandila ay pinangunahan ng Municipal Information Office. Gaganapin sa Rehiyon 1 ang National Schools Press Conference at National Festival of Talent. Ang President Elpidio Quirino Stadium sa bayan ng Bantay, Ilocos Sur ang magiging host ng opening ng NSPC o National Schools Press Conference at National Festival of Talents na gaganapin sa Lunes, May 19 hanggang 23. Ang theme para sa taong ito ay Empowering Filipino Youth, Unleashing Potentials in Journalism and Creative Industries in the Era of Artificial Intelligence. Layunin ng nasabing mga events ng DepEd na bigyan ng karagdagang kaalaman ang mga talents para naman mag-succeed sa linya ng journalism at creative fields. Samantalang opening ceremonies, ma-feature ang performances mula naman sa SDO Ilocos Sur Coral at ang Grand Parade ng delegates ay makikita ang mga delegado mula sa iba't ibang rehiyon sa buong bansa. Sa bayan ng Mangaldan, pinangunahan ni Mayor Bona Fe Paraino ang inisyal na pagpupulong kahapon sa Conference Room Municipal Building kasama ang mga bagong halal na miyembro ng Sangguniang Bayan ng Mangaldan. Tinalakay sa pagpupulong ang sasagawang Unity Victory Motorcade ngayong araw, May 17, kung saan lilibot si Mayor Bona kasama sina Vice Mayor-elect Attorney Fernando Cabrera at 8 bagong hala na konsehal sina Chini Rose Flores, Juby Frialde, Marlon Tibig, Attorney Lea Evangelista, Rolly G. Abalos, Michael Ervin Lumibaw, Lovely Lian Maramba at Russell Simorio. Magsisimula ang motorcade sa Mangaldan Central School ng alas 7 ng umaga at ang tabayanan din daw ang Facebook Live sa Public Information Office ng Mangaldan. Isa rin pinag-usapan ang gaganaping inaugural ceremony ng mga opisyal sa darating na July 1 sa harap ng Presidensya di Mangaldan. Inilatag naman ni Constantine Visperas, Advisor on Tourism, ang information ng LG Mangaldan, ang floor plan, stage up at logistics at program flow sa isasagawang oath-taking. Pupunta naman ang Pag-ibig sa bayan ng Bayambang. Ang lingkod Pag-ibig on Wheels ay darating sa bayan ng Bayambang upang ilapit ang kanilang serbisyo ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund sa mga taga-Bayambang. Ito ay gaganapin nga sa May 22 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang Pag-ibig on Wheels ay magpapark sa gilid ng plaza tapat ng event center. Ang mga serbisyo naman na dadalhin ng Pag-ibig, kasama dito ang membership campaign, registration, updating and verification of members' record, provident benefits claim application, short-term loan application, at discussion ng iba't ibang Pag-ibig Fund programs and services.
Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Lalo pang inilaglag ng Converge and Northport matapos ang 111 kontra 92 na panalo sa Season 49 PBA Philippine Cup kahapon sa PhilSports Arena. Kumolekta si Alex Stockton ng season high 33 points bukod sa 3 rebounds at 3 assists para sa 6-3 record ng Fibersers. Bagsak ang Batang Pierre sa pang-5 dikit na kamalasan para sa 1 kontra 5 baraha kasama ang terra firma jeep sa ilalim. Samantala, pinagmulta ng PBA si Meralco forward Cliff Hodge ng 100,000 pesos. Bukod sa 1-game suspension dahil sa pag-wrestling kay Xavier Lucero ng Magnolia noong Miyerkules, nangyari ang flagrant foul ni Hodge kay Lucero sa huling 2 minutes and 16 seconds ng laro kung saan angat ang hotshot sa Bolts sa score na 117 kontra 92. Sumanya kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita Saturday edition. Kami po yung matagapagbalita ko po si Susan Valdezia daw. Ako naman si Liway Manantani para gire ang oras alas 5:21 ng umaga. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita na papanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglaw bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. DWIZ Liway Manantan At Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:24 ng umaga sa nasa pangalawang bahagi na po tayo ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin, Liway Manantani Paragire. At Susan Valdezia daw at nasa ikalawang bahagi na po tayo natin programang Todo Balita Saturday Edition. Paghatid pa rin po natin makaganapan mga balita po mula sa ating lalawigan ng Pangasinan, ang galing. So ito pong linggong ito, napaka-busy ito yung pinaka-busy linggo po ng lahat po ng mga tumakbo, kumandidato, mga nanalo, natalo, at lahat na. At dito po sa lalawigan ng Pangasinan, pagpanalo po ni na Vice Governor Mark D. Guzman Lambino at saka ni Governor Monmon Gico III. Ito yung ibig sabihin nito, buong-buo pa rin yung Agila. Oo. Ito yung alyansang Gico Lambino. Yun po ibig sabihin po ng Agila. Kaya lang syempre, since maganda rin kasi, di ba? So parang Agila, timing pa rin sa kanila yung parang
lumilipad. Ayan, lumilipad talaga sila. So, Agila. At yun nga po, nitong linggong ito rin, pagkatapos nga ng ang bilis na ng election ngayon, hindi kagaya noon pagkatapos na eleksyon, pupunta tayo sa Sanggunian, mga isang linggo tayo doon na magbabantay. Oo, sabi nga, yung mga young reporters, sabi niyo, ay nako, yung mga halos 3 elections ago or more, at isang linggo kami dito, nabalik-balik. Tapos, ayan, mga Manila paper, nakadikit dyan sa mga walls, andun yung mga pangalan ng mga kandidato, tapos bawat pagdating ng ballot box, bubuksan ito, may padlock, tapos bubuksan yung mga laman, tapos saka babasahin, itatali. Oo, ganun katagal. Ngayon naman, bilis. Dumadating na lang, resulta na lang. Oo. So, kumbaga, yung official na lang na result yung aantayin dahil yung iba, natali na nila. Kaya kapag late kang dumating doon, hindi mo na sila maabutan. Kaya hindi na pwede yung mamaya na lang, mabagitan. Oo. Yung May 12 ng tanghali, ay nag-convene na ang Provincial Board of Canvassers. Tapos bandang 9:00 yata yung dating ng unang ika-canvas. Ito yung mula sa Binalunan. Tapos dire-diretso na yan hanggang kinabukasan, hapon, late afternoon, tapos na lahat ng proklamasyon sa provincial level. Pack up na sila. It's good din para sa sa mga taga-COMELEC and sa mga teachers na nag-serve bilang Board of Canvassers at iba pa. Ayan, so opisyal na pong naiproklama ng Provincial Board of Canvassers ang pagkapanalo ni Vice Governor Mark Lambino sa 2025 elections at ito yung kanyang ikatlo at huling termino bilang Vice Governor ng Lalawigan. So iproklama na rin ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan sa distrito, sina Board Member Apple Bakay at Napoleon Fontelera. Panalo naman si Philip Tudor Cruz. Siyempre, very proud ang kanyang nanay na kaibigan natin. Si Madam Lourdes Cruz at si Attorney Heidi Pacheco sa ikalawang distrito. Nagwagi din sina Dr. Sheila Baniked at VC Ventinilla sa ikatlong distrito. At kinatawan muli na ika-4 na distrito sina Board Member Marinor de Guzman at Dr. Jerry Ajerico Rosario. So, sa ikalimang distrito naman, mananatili sa pwesto sina Nicolay Jan Louis Sison at panalo bilang bagong board member si Rose Apaga. Yon. So sa 5th district. Nagwagi rin naman sina Ranjit Chahani at Noel Binse bilang mga bagong board member naman ng ika-6 na distrito. Ayan. So kumbaga, naalala lang po natin yung kaumpisa pa lang ng termino, first year. Start ng first year ni Governor Ramon Gico III. So, in-approach na yung mula sa opposition. Ayan. Para naman sa isang unity at nagkakaisang pagsisilbi sa mga Pangasinense na na-maintain yon hanggang sa panahon ng eleksyon, hanggang sa kanilang pagkapanalo for the good of the province of Pangasinan. So, lahat po yon re-elected po sila. So, congratulations. Kasama dito sa naging kasama sa administrasyon ni Governor Gico, sa 2nd District si Board Member Heidi Pacheco, sa 3rd District si Board Member Sheila Baniked, sa 4th District yung dalawa, Board Member Marinor de Guzman at saka Rosario. Kasi nung sa 5th and 6th mga kasama ng Gico. Kasi group. Nung nagsimula sila ang kasama nila 1st District, yung dalawa, si Apple Bakay at saka si Fontelera. 2nd, si BC Ventinilla. Sa 2nd, hindi ba nila kasama si Philip Cruz sa 2nd? Kasama nila si Philip Cruz. Ayun. BC Ventinilla. 2nd pala si Philip Cruz at saka siya lang. Sa 3rd, BC lang. BC Ventinilla. Sa 5 lang sila di ba? Sa 4th, isa pa. Sa 5th, sa 6th, sa 6 outgoing, parang sila lang. Kasi si 6th District, ang Perez. Kasama rin nila. Oo. Pero, tama, 5 sila eh. Sino ba yung
5 ba sila o 4 lang talaga? Konti lang sila nun eh. Ayan, pero yun nga yung ginawa ni Governor, niligawan niya itong mga unity agad yung inoffer niya dito sa mga board members na hindi niya kasama, which is good. Kesa yung nakikipagmatigasan ka, porke ikaw ang governor, porke ikaw ang mayor, makikipagmatigasan ka sa mga miyembro ng oposisyon na hindi mo dating kasama. Kaya naging maganda yung flow. Oo, at saka maganda yung na-implement yung mga proyekto na na master plan na ni Governor Ramon Gico III bago pa man ang kanilang formal na pag-upo. Siyempre, nung kanilang pagtakbo, meron na yan yung mga iba't ibang proyekto, programa na gusto nilang implement. Nung sila ay nanalo na, maglatag na lang. Although meron pa ring hindi naman siya yung parang naging puppet sila, hindi naman. Meron pa ring mga nagko-question, yan, kailangan pa rin ipaalam, ipinapaliwanag yung mga proyekto doon mismo. Pero naging maganda yung flow ng ng administrasyon po ng Aguila, o ito po yung alyansang Gico at saka Lambino. So siguro i-play natin muli yung interview natin kay Governor Gico pagkatapos na siya ay may proklama bilang re-elected governor ng lalawigan ng Pangasinan. Ready na, Edwin? Second term for me, it's always a difficult fight. As experience in my second run as mayor of Binalonan. Bakit? I don't know. But As compared to the first, I think so. first governor. The pressure is always on the incumbent kasi you have to defend it. Okay. I think so. That's my perspective. Sir, during the campaign period, masyado nilang ginamit yung Giconsulta. Yeah. Ang daming mga negative issues and fake news about the program, but ang hindi nila alam, ito po ay ginagamit na benchmark ng ibang probinsya ng ahensya mismo ng PhilHealth. That's why nagiging resource person ako, kasi nga this is a full implementation of the universal healthcare laws. So sayang pag papakawalan natin, but it's here, it's an ordinance. We have to continue. Pagpapatuloy pa rin po natin. Oo naman, about healthcare na ito eh. Ang masama lang kasi ginawa nilang politika. So nakapekto po yun sa I don't know, we have to assess. So anong gagawin po para mas maintindihan ng mga kababayan po natin itong i-consulta? Well, there should be more information drive, examination. We now have the time to roll it out. Siguro with more explanation, mas may papaintindi sa ating kababayan. And yung pag-roll out po natin, may mga, I don't know, we'll have to check with the accounting. May mga payments natin ng PhilHealth which can be used for medicines and the building of and modernization of our new hospitals. Pero in your heart po, sa puso po ninyo, mananalo kayo? Sa puso? Yes naman, kasi ang gaganda ng plano natin for the province, sayang naman. Makapagpatayo tayo ng mga eskwelahan. Yung Pangasinan Polytechnic College, bakit mga eskwelahan? Dahil mag-expand na tayo sa Umingan at we're looking at Bugalyon also kasi may property ang province. And then meron tayong nasign na natin yung PLEX and then yung salt farm, improvement of the capital complex. Diba, binira nila ako sa pagputol ng puno. But, ang validation po nun, tingnan mo sa Lingayen. Last election, I lost in Lingayen noong 2022. But now, sizable yung aking lead dito kasi sila mismo naka-witness ang ganda nung turnout ng proyekto. At hindi pa yung tapos. Do you see any other major projects? There's a lot in store for Pangasinan. Ito man ang umpisan natin, pagpapatuloy natin, yung mga ospital na itatayo natin. Siguro, maintindihan lang ng mga kababayan na yung importance ng healthcare na ating isinulong, no?
with Consulta plus Consulta. Hindi lugi ang taong bayan dito kasi all of us need medical attention, medical care. If we don't, kung wala tayong maayos sa hospital, sino mag-aalaga sa mga kababayan na yun lang, kasi nakita nilang napakaganda ng programa. Yun naman ang sinira nila. They spread fake news and massive misinformation to our kababayans. Pinis nila lahat but everything is nasa ordinance, all the computations, lahat. PhilHealth, nagbabayad ba ng pera sa tao? Hindi naman. DSWD yan at saka DOLE, diba? Sure, if you don't mind, may I ask na, si Ma'am did not make it. So yeah. Why do you think why do you think what? I don't, how you say, hindi ko pa alam. No? But we respect the will of the our kababayans from Coronadal. So, it's part of politics, it's part of the game. Someone wins, someone loses. So, gano'n lang talaga yun. Oh, did you comfort her, sir? Siyempre, mas nag-alala ako bilang asawa, di ba? Mahal na mahal ko yan. Mas inalala ko siya, how will she take it? But, you know, she's happy. Ang point is, she did her best. She really, kumbaga, ipinakita niya that she wanted to serve Urdaneta. And marami sakripisyo, lalo yung sa mga anak namin. More than 1 year na hindi namin nakakasama yung mga batang alis. So, yun ang malaking sakripisyo. But all is well. Ensayo na lang siguro sa mga Pangasinense. Maraming salamat sa inyo pong pagtitiwala sa aking pangalawang termino bilang inyong gobernador. Magtiwala lang po tayo sa ating mga bithiin at mga programa para sa ating minamahal na probinsya ng Pangasinan. Gaya ng sabi ko, edukasyon, kalusugan, infrastruktura. And now, I think pwede tayong mag-focus na sa tourism din. May major project pa tayo sa Manawag for the LGU and for the province itself. Kasi, sa barangay po? Yes, sa barangay. Tuloy yung ating mga pagpapailaw at yung mga asphalt request, yung ating mga bridges, no? Kailangan isaayos na po natin yung karamihan dyan. Kaya nga po tinigil natin yung quarry, yung malalaking truck, overloading kasi yun ang sumisira sa ating mga tulay. So hindi commensurate yung nakukolekta sa gagastos yung mga repair at construction ng mga roads and bridges po natin. So yun ang rationality behind it. Thank you, sir. Okay. So yan po mga kaibigan, post proclamation interview kay Governor Ramon Gico III. And kagaya nung una na kanilang panalo, excited po tayo na malaman, makita, maobserbahan kung ano pa yung iba pang i-implement na proyekto at programa ni Governor Ramon Gico III. Siyempre kung ano po yung mga naumpisahan na tuloy-tuloy po yan. Plus, yung sinabi niya, yung isa dyan yung proyekto sa Manawag, medyo malaking proyekto yun. Dahil etong Manawag talaga, yung turismo. Oo, kailangan talaga niyang hindi yung tulong ng provincial at national dahil syempre limited naman ang budget ng Manawag. Pero ito yung dapat talaga na ma-boost yung mga facilities para naman yung mga napakaraming mga Pilipino na pumupunta dyan sa Our Lady of Manawag at kahit papaano magtagal sila ng ilang oras at magtagal sila at least overnight dito sa lalawigan, hindi lang Manawag yung kanilang mapupuntahan. Yan naman yung target palagi pagdating sa turismo. Yun nga, sabi nga ni Governor, siguro this time, pwede niya nang tutukan din ang para sa gobernador, para sa turismo. Mm-hmm. Pero mga kaibigan, bilis po na oras natin ha. Ganap na po alas 5:40, babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. DWIZ. Mga kagwanzon,
Ready na ba kayo sa much bigger and even better Guanzon Festival 2025? Mark your calendars this May 22 to 25 dahil magaganap ang ating kasiyahan at celebration sa The Waltz Convention Center located within the prestigious grounds of the Monarch Hotel, Calasiao, Pangasinan. Ito ay isang ingrandeng pasasalamat para sa ating mga loyal customers ni Guanzon bilang pagdiriwang ng ating 80th anniversary mula pa noong 1945. Discover the latest big bikes and commuter bike motorcycle models from our Big Four, Honda, Yamaha, Kawasaki at Suzuki na may pa-test ride pa. Plus, powerful mobile gadgets na may big discounts. Hindi lang yan, dahil magaganap din ang mga pangmalakasang segments kagaya ng Best Motorcycle Booth Display, Miss Guanzon Bulilit 2025, Miss Guanzon Festival 2025 Biker Babe at marami pang iba. Dadalo rin ang mga kilalang media, vloggers, artists at celebrities na magbibigay ng dagdag kasiyahan sa ating lahat. Huwag ding palalampasin ang mas pinalaki at pinaraming raffle prizes, giveaways, and daily grand prizes tulad ng motorcycle units, cash prizes, gadgets, at marami pang iba na sa Guanzon Festival lamang matutunghayan. For more details, i-like at i-follow lamang ang aming Facebook at social media pages at Guanzon Group of Companies. We believe in giving thanks to the people. Basta motorsiklo, mobile gadgets, appliances, kay Guanzon tayo. Tara G, at magkita-kita tayo sa selebrasyon ng Guanzon Festival 2025. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Kami malalapitan, handa kayong tulungan at handang paglingkuran. City State Savings Bank, kayo'y paglingkuran. Sa City State Savings Bank, aming pangangalagaan, ang tiwala lulaan sa inyong pangangailangan. Kami ay malalapitan. City State Savings Bank. City State Savings Bank. Member BankNet and PDIC. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglaw bilang natatanging pahayagan sa tatlong magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Alas 5:44 na po ng umaga mga kaibigan. Amin pong ang aming deepest condolences sa pamilya ng aming naging kasama sa Kiwanis, si Kiwanian Marlene Fernandez ng San Carlos City. Yan, naging past president ng Kiwanis Club of Downtown Dagupan, naging ilang beses naging opisyal ng Kiwanis International Philippine Luzon District Division 1. At kahit nung na-divide yung division, ayan, naging very active na member at official po siya ng Kiwanis. Deepest condolences sa kanyang pamilya. Siya ay pumanaw kahapon ng hapon. Sa mga kaibigan naman ni Lynn, ano nga first name niya, ni Lynn Ramo, na nandyan ngayon sa Salay, yung kanyang, yung last night niya. Pero ilalagak yung kanyang mga labi sa Pyramid Cemetery. Yan sa nagkaroon din ng eulogy kagabi. Yung lahat ng mga kaibigan niya sa Baguio, kaibigan niya sa media,
kaibigan niya sa mining industry. Hindi ko alam kung ano yung role niya sa mining industry. Yung mga nag-oppose yata. At saka, meron din siyang mga kaibigan din sa parang grupo-grupo, pero 4 na van niya na dumating. Meron din siyang active din sa kooperatiba. Itong si pero yun yung iba karamihan doon, mga kasamahan niya sa media, ang mga nagdatingan. So, mamaya alas 7, yung kanyang libing. Ito na. At ngayong araw. Yeah. Itong umagang ito. Ayan. Sa naman, Philippine Military Academy, nasa 266 ang gagraduate na mga kadete at yung summa cum laude nila ay mula sa Quezon City at kahanga-hanga talaga yung nito, yung pagnanais niyang makapagtapos. Ang nanay niya ay low income yung kanyang pamilya, vendor yata yung kanyang mga magulang. So, summa cum laude mula sa Quezon City. Ilan kaya ang mga Pangasinense na magtatapos sa PMA ngayong taon? Ayan, so congratulations. Congratulations. Sa mga naman, yung mga hindi pa nakapagpa-register para sa National ID, ayan, sa Bayangbang, nag-start na ng May 15. So, Monday to Saturday ito, tuloy-tuloy para sa mga edad 0 hanggang 17 and 18 years old and above. Para sa mga residents and non-residents ito ng Bayangbang, pwede magpa-register. So, gaganapin po ito, kahit na mga kapitbahay sa mga Malasiki or basta kahit na hindi po taga Bayangbang, tatanggapin po nila. So, registration starts nung May 15 niya, from Monday to Saturday ito. Ang mga services offered, national ID registration, national ID issuance in paper form, ayan, printable version of national ID. Wala pang wala pa silang yung tunay na ID. Yung iba. So, tapos yung pagbibigay daw ng assistance to generate your digital national ID. Yan. Ito naman, may advisory ang Central Pangasinan Electric Cooperative sa mga member consumers. Ito yung panahon na naman, nagaganapin yung inyong Annual General Membership Assembly. So, magparehistro kayo at para, sabi dito, register for AGMA 2025 and win big. So, ang kanilang election ay gaganapin sa May 31, araw ng Sabado, 1:00 ng hapon. At mapapanood din ng live sa kanilang Facebook page. At base dito sa nakikita ko sa kanilang Facebook page, napakaraming motorsiklo ang papremyo ngayong taon. Although taon-taon naman, gaganda ng kanilang mga papremyo para naman hikayatin lalo yung kanilang consumer members na umattend, dumalo at bumoto. Dumalo at mapakinggan ang report naman ng kanilang general manager at ng kanilang syempre ng kanilang chairman. Annual General Membership Assembly. Napakalaki ng membership ng Sinpelco. Pero taon-taon, every AGMA nila, Annual General Membership Assembly, ay malaki rin yung bilang ng mga consumer members na dumadalo kahit nung panahon ng pandemic na sila via Zoom. Ayan, pero papanood pa rin through live. So, paalala din ng DepEd, lalo na dito sa Dagupan City High at dito sa Pangasinan, kung yung anak nyo po ay kasama sa remedial class ngayong summer, ay hikayatin nyo, encourage nyo yung inyong mga anak na umattend. Kasi kailangan matapos po nila yon para naman maka-move up sila sa susunod na grade level. Otherwise, lalo kahit nag-enroll po yan, kung hindi niya natapos, repeater siya dun sa grade level na inatinan niya nung nakaraan. So lang yan, ilang weeks lang po bago ang pagpasukan sa June, tapos na rin yung kanilang assessment sa kanilang remedial class. So like for example, sa City High, nasa 50 lang naman, konti lang. Kaya mga bata, umattend kayo everyday. Sa mga magulang, ayan, i-push nyo, encourage nyo yung mga anak nyo na kasama sa remedial class na sila ay umattend. So, ang opening of classes for 2025 to 2026 ay sa pangalawang linggo
ng June. So balik na sa June ang pagbubukas ng klase. Ayan, naalala ko, meron pala tayong, kala ko hindi tayo abala na, meron tayong, kala ko lang tayong invitation. Meron tayong invitation dito sa opening ng Diamond Skin. Ayan, Dagupan, get ready to meet the heart behind your soon-to-be radiant skin. Si Dr. K. Gutierrez Celeste, the founder of Diamond Skin Medical Aesthetic, is passionate about providing you with the safest and most effective aesthetic treatments right here in our community. With a deep commitment to providing excellent care, Dr. Case has undergone several trainings abroad. Her affiliations include the esteemed American Academy of Aesthetic Medicine and the Philippine Academy of Aesthetic and AIDS Management Medicine Incorporated. You can trust her knowledge and skill to help you unveil your most radiant self. We're excited to bring Diamond Skin Medical Aesthetic to Dagupan and help you find your glow. Stay tuned for our opening sa 18 yan bukas. Kailangan ng mga ng mga tumakbo nitong nakaraan. Oo, dahil syempre araw-araw sila during the campaign period, araw-araw silang lumalabas. Kahit alas 7 pa lang ng umaga, di ba? Ang init-init. Ramdam mo yung init. Meron yung mga yung mga maputi, umitim, at saka syempre nangasunog-sunog yung kanilang skin. Ayan, so yun. Bukas ang opening nga pala nito. Nag-invite si Mayora Lolay Celeste. Bukas? Bukas. Saan banda yung clinic? Malapit sa Bespresso. Doon sa Divinesia. Yes. Expressway. Go tayo. Oo. Pero balita ko hindi kayo makalakad sa Kabusugan kahapon. Ayan, kahapon. No comment. Kasi hindi siya kumakain ng rice. Kahapon naman mga kaibigan. Sa dami ng pagkain. Oo, hindi man natuloy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpunta sa probinsya kahapon dito sa Pangasinan. 3 yung pupuntahan sana niya sa bayan ng Santa Maria para sa proyekto naman ng NIA sa lungsod ng Dagupan para dun sa inauguration ng Cancer Institute ng Region 1 Medical Center at sa Alaminos City para naman sa groundbreaking para sa Sky Garden. Hindi po natuloy yun, pero ang Region 1 Medical Center tuloy ang kanilang programa at ang kanilang ginawa, ito naman yung celebration para sa celebration of the increase in bed capacity of Region 1 Medical Center through Republic Act 12203. Noong 14 lang pinirmahan ng Pangulo at inaasahan nila na kanyang i-anunsyo yung nasabing bagong batas na para sa Region 1 Medical Center. Pero hindi nga natuloy, pero tuloy ang selebrasyon. Yan, from yung 300 to 600 bed capacity, ang author ng batas na yon ay si then Congresswoman at magbabalik na Congresswoman Manay Gina De Venecia. Ito naman from 600 bed capacity to 1,500. Dalawa sila yung author nun. I think si Congressman Gico rin yung isa. This time, 3 sila. Gico, Celeste at saka De Venecia. So, pero ang binanggit din kahapon ni Dr. Roland Mejia na gradual yung implementation ng nasabing batas. Hindi ibig sabihin na dahil aprobado na to this year, magiging 1,500 na. Phase 1 din. Kahit na may pera, hindi naman lang kayang itayo agad. Oo, tsaka yung pondo nito ay taon-taon. Ang kagandahan nito, dahil Republic Act siya, isang batas, taon-taon yung implementation ng pag-upgrade sa nasabing Region 1 Medical Center. At dumating kahapon ang Regional Director ng DOH. Yan, congratulations. At yan yung huling batas naman, huling bill na sa batas, huling bill ni Congressman Christopher De Venecia. Yan. At sana masimulan na kagad kasi nga umabot na kasi yung sa 600 hindi pa na-attain nila yung sa 600. So naging na siya 1,500 na. Yung Sky Garden naman sa lungsod ng Alaminos, naaprubahan na yon even before pandemic time. Kaya lang 'di ba matatandaan po natin nung pandemic, biglang lahat ng mga projects noon
freeze. Ayan, lahat Yan. ng hard projects sa mga infra. Frozen lahat noon dahil siyempre ang priority ng ating gobyerno noon yung para sa health ng ating mga kababayan. Maging dito sa Dagupan, lahat ng mga projects noon talagang freeze lahat, frozen lahat talaga, stop lahat dahil kailangan may gera noon laban sa COVID-19. So itong siyempre hindi tinigilan nito ni Congressman Arthur Celeste kasi matagal niya ng itong pangarap itong matuloy itong kanyang Sky Garden na makakatulong para lalong gumanda o lalong makaakit ng ng mga turista sa lungsod ng Alaminos. So yung iba hindi na pupunta doon sa 100 Islands, sa mga isla. Oo, doon ka na lang sa wharf ka na lang anong tawag ito, kota ka na tapos doon din sa bandang wharf din ilalagay yung Sky Garden. At yun sana nga yung i-ground break sana ni President Bongbong, kaso awan mo nun. Yan, so second time niya na for the second time around, atras. Bakit kaya, no? Ang dito kasi, ang preparation kasi iba ang preparation kapag dumadating ang presidente, talagang tinotodo yung todo preparation, lahat yan, yung budget, security, lahat, yung gastos. Pero dito sa Dagupan, nakabuti yun kasi napaayos yung Astrodome, talagang napa-airconan. Yun yung sana yung sa first, no? Oo, na hindi rin natuloy. Tapos balita ko dito yata sa Dagupan, itong the second time, nasa more or less 30 na PSG. Ang nandyan na. Ang hinost ng syempre matutulog sa lito. Syempre, iba yung PSG na naka-assign sa Dagupan, iba rin sa Santa Maria, iba sa Alaminos. Kasi hindi naman pwedeng tumatakbo sila. Takbo sila ng takbo, lipad sila ng lipad. So, it happens. Ganyan talaga. Yan, may practice pa nga sila kapag nag-practice na kung paano yung proseso ng kung paano kakain, saan dadaan, lahat mga ganun pala. Talagang kung saan. Ipinapractice lahat ng mga yan. So, yun yung yung maghapon nga yun, sabi nga halos konti na lang lahat ng mga papers doon, di na lang sa wharf kasi doon na sila pipirma, doon na sila non-stop meeting, non-stop tapos biglang canceled. Weng. Biglang weng. Ayun nga yung pero ganyan nga talaga, it happens nga, pero dito sa Regional Medical Center, hindi mo naman pwede nang i-cancel yung yung pagkain. Doon sa at lahat na. Sa Santa Maria daw, mas mahirap doon. Kasi doon sa Santa Maria, doon sa area na nasa may irigasyon. Sa may irigasyon, nandun na daw yung mga lahat ng mga mga equipment. Andun na itayo na yung tent, yung mga portalet, lahat na naka-ready na 2 days before yata. Kasi yung before darating 2 days before na pagdating ni President, naka-ready na. Oo. Na naman yun, yung pag-pull out, pagbagbag, siyempre bagbag ang dalamot, huwag man lang mas malayo yun kasi nasa bukid sila. Oo, mas matindi yun. Mas laki daw ng laki rin ng ginastos ng NIA dito para sa yung preparation ng pagdating ng Pangulo. But for the second, naka-strike to siya na hindi dumating. Anyway, good morning kay Sir Napoleon ko, kay Kuyang Carlito Bandong, Oscar Dolarmente, Jose Leda Mateo, kay Achicor Aquino at Kuya Mar. Good morning po dyan sa Barangay Tabang. Si kay DC Vian Venice, Chua, kay Mamata, at mga kasama nila dyan sa bahay. Good morning. Oo nga pala, merong akong pasalubong sa'yo galing kay DC Vian. Wow, thank you po. Big thanks. At saka congratulations in advance. Malapit na. Next week na. Yung alin? Yung event sa Manila. 24. Sa Manila. Ay, hindi. Sa Bulinaw pala. June yun, July? June 15. Ayan. Yung national induction. Next week pala. Ay, nako. At saka July 19 naman yung national awards. Yung June 15, national induction naman sa July 19. Ayan. Pero mga kaibigan,
Madam Rose, siyempre hindi ka namin makakalimutan. Kahapon pala na. Madam Rose, good morning. Nag-uusap tayo, marami siyang mga comment, nakikicomment siya. Hindi ko naman nababasa. Yan, at saka Kuya Benji Tan, magandang umaga. At sa lahat po natin mga tagapakinig dito po sa may Malimgas Market at saka dyan sa mga nakapark na mga tricycle at mga sasakyan dyan na nakikinig po sa DWIC. So wala na po tayong sapat na oras. Antabayan na po ninyo ang susunod na programa. Dito po sa programang Todo Balita at Komentaryo kami po niya nakasama. Inong. Ako po si Liway Manantani para Gire. Happy weekend and keep safe. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa